Sa buhay, may mga pagkakataong pakiramdam natin ay ipinagkait sa atin ang pinakamalalim nating pangarap. At dahil sa sakit, minsan nagbabago tayo. Nagiging mapagduda, bitter, at nawawala ng pag-asa. Pero paano kung ang biyayang matagal mo nang hinihintay ay dumating sa paraang hindi mo gusto? Paano kung ang sagot sa iyong panalangin ay hindi isang himala mula sa langit, kundi isang batang marumi, pagod, at may pasan-pasang mabigat na sako ng semento? Ito ang kwento ng isang mag-asawang unti-unting sinisira ng lungkot, takot, at hindi pagkakaunawaan. Hanggang sa isang hindi inaasahang pagtatagpo ang tuluyang magpapabago sa kanilang buhay. Ito ang kwento ng mag-asawang sina Nathan at Astrid. Pero bago natin simulan ang kanilang kwento, nais ko munang magpasalamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating channel. Siyempre, shoutout muna kay Loida De Velos na nakikinig mula Coronadal City, South Cotabato. Jelly Espinoza, Olivia Parao na nakikinig mula sa Italy, Romel Alvarez listening from Palawan, kay Ma'am Fina Gonzalez 7374. Shout out kay Rizalina de la Cruz 9360 na nakikinig mula sa Negros Occidental, Letty Secretario na nakikinig from Kamalig Albay, Emmy Adlawan na nasa USA, MC Len TV 4985 listening from South Korea. Shout out kay Ma'am Esperanza Mariano na nakikinig mula sa Panabo City. Shout out kay Ma'am Adelina Garcia from Italy, Julie Cinco listening from Taguig, Rosita Santos na nakikinig din mula sa Italy, Carmen Mirasol na taga Cavite City, Nilda De Jesus Reyes na nakikinig from Malate, Manila, Mercy Villapando na nakikinig mula sa Gumaca, Quezon, Maria Teresa Sabido from San Miguel, Iloilo, Georgie Hernandez from Caloocan, Dids Garing ng Santo Tomas, Batangas, kay Ma'am Claridad Peak na taga Barangay Cancelayan, Negros Occidental, Maria Ellis 5919 from England, Princess Rocker 1123 listening from Riyadh, Irene DK 8888 listening from Japan, at kay Ma'am Cherry Mendoza na nakikinig from Libona, Bukidnon. Sa araw na yon, walang direksyong naglalakad si Nathan sa mga kalsada ng Maynila. Hindi niya alam kung saan siya patutungo. Ang alam lang niya, gusto niyang takasan ng bigat na bumabalot sa dibdib niya. Pagkatapos na naman kasi ng isa na namang matinding pagtatalo nila ng kanyang asawang si Astrid, pakiramdam niya ay sasabog na ang kanyang ulo. Sa totoo lang, gusto niyang dumiretso sa isang maliit na inuman sa gilid ng kalsada at lunurin ang sarili sa alak. Hindi dahil masama siyang tao, hindi dahil gusto niyang takasan ng responsibilidad, kundi dahil pagod na siya. Pagod na siyang paulit-ulit na lamang ang parehong away. Pagod na siyang mahalin ang isang taong parang hindi na marunong maniwala sa kanya. Mahal na mahal ni Nathan si Astrid. Walang duda roon. Pero nitong mga nakaraang buwan, tila naging impyerno ang kanilang tahanan. At ang pinakamasakit, pakiramdam ni Nathan, wala naman siyang ginagawang mali. Paulit-ulit niyang sinasabi kay Astrid ang isang bagay na matagal na niyang iniisip. Love, paano kung mag-ampo na lang tayo? Simple lang naman ang suhestyon. Pero sa tuwing mababanggit niya yon, para bang gasolina yon na ibinubuhos sa apoy. Mag-ampon? Sigaw noon ni Astrid habang namumula ang mukha. Talaga, Nathan? Ganyan na bang tingin mo sa akin? Naguguluhan si Nathan. Ano? Hindi, Astrid. Anong hindi? Putol agad ng kanyang asawa. At hindi lang yon. Minsan, may inuwi pang pusang gala si Nathan. Napulot niya yon sa tapat ng veterinary clinic. Payat, sugatan at nanginginig. Naawa lang siya. Pero imbis na matuwa si Astrid, galit ang sumalubong sa kanya. Gets ko na. Malamig nitong sabi habang nakatingin sa pusa.
Ano? Tanong ni Nathan. Parinig ba to? Ha? Dahil hindi tayo magkaanak, gusto mo na lang mag-alaga tayo ng hayop? Tahimik si Nathan. Uso na kasi ngayon yan, di ba? Kapag hindi magkaanak, aso o pusa na lang. Astrid, hindi naman ganun. Huwag mo kong lokohin. Lumakas ang boses nito. Baka nga okay na okay sa'yo na wala tayong anak eh. Para anytime, pwede mo akong iwan. Humanap ng ibang babae. Yung kayang bigyan ka ng anak. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Nathan. Ano bang sinasabi mo? Hindi niya maintindihan kung saan ang gagaling ang mga ganoong salita. Ni minsan, hindi sumagi sa isip niyang iwan si Astrid. Hindi rin siya nagloko. Hindi rin niya ipinaramdam na kulang ito bilang babae. Pero bakit ganon? Bakit parang araw-araw, mas lumalayo ang isip ni Astrid sa katotohanan? Kahit anong pagpapakalma ang gawin niya, walang epekto. Minsan nga, napapaisip si Nathan. Kailangan na kaya ni Astrid ng professional help? Pero hindi niya magawang sabihin. Takot siya. Dahil kilala niya ang asawa. Hindi ito basta nagagalit lang. Kapag sumabog ito, walang makakapigil. At minsan na nga itong nagbanta. Baka hindi mo na nga ako kailangan, sigaw ni Astrid habang umiiyak. Baka dapat sa mama ko na lang ako tumira. Astrid, mas mabuti pa siguro yon para makahanap ka ng babaeng kayang bigyan ka ng anak. Hindi malaman ni Nathan kung paano sasagot. Sobrang sakit marinig ang mga salitang yon. Lalo na, hindi naman yon ang nasa puso niya. Ang tanging gusto lang niya, maging buo ang pamilya nila. Pero si Astrid, unti-unti nang kinakain ang kanyang obsession sa pagkakaroon ng anak. At ang mas nakakagulat, maging ang sariling ina ni Astrid na si Ursula, isang retiradong principal sa Quezon City, hindi kampi sa kanya. Madalas nitong pagalitan ng anak. Astrid! Sermon nito minsan habang magkaharap sila sa sala. Napakabuting asawa ni Nathan. Tahimik si Astrid. Hindi lahat ng lalaki matyagang magtitiis sa ugali mong ganyan. Mama naman, hindi, makinig ka. Matigas ang tono ng matanda. Araw-araw ka na lang naghahanap ng away. Hindi mo naman naiintindihan, ma. Hindi, ikaw ang hindi nakakaintindi. Tumahimik si Astrid. Anak, mahal ka ng asawa mo, pero hindi niya alam ang pakiramdam ko. Alam mo ba ang pakiramdam niya? Napatigil si Astrid. Si Nathan din, nasasaktan. Tahimik ang buong sala. Kung gugustuhin ni Astrid na pansamantalang tumira sa bahay ng ina niya, hindi naman siya tatanggihan ito. Pero ayaw ni Ursula na tuluyang masira ang kanilang pagsasama. Kakaisip mo yan. Mababaliw ka. Mama, totoo yun. Huminga ito ng malalim. Kung hindi kayo mabiyayaan ng anak, bakit hindi mag-ampon? Nanlaki ang mata ni Astrid. Mama, ano ba ang masama? Hindi ko kaya. At bakit naman? Hindi ko anak yun. Pero mamahalin mo. Hindi naman ganun kadali. Nagkibit balikat si Ursula. May kaya naman kayo. Magandang buhay ninyo. Kaya niyong bigyan ng maayos na kinabukasan ng isang batang iniwan. Hindi. Pwede pa nga ang isang lalaki at isang babae. Hindi ko yun gusto, ma. Halatang halata ang pagtutol ni Astrid. Para sa kanya, imposible. Hindi niya maintindihan kung bakit parang napakadaling sabihin ng mga tao ang mag-ampon. Para bang simpleng desisyon lang yon. Hindi, ayaw niya. Gusto niya ng sariling anak. Dugo niya, laman niya, anak na may mukha niya. May ngiti ni Nathan, hindi anak ng ibang tao. Hindi batang hindi niya alam ang pinagmulan. Paano kung may sakit? Paano kung may genetic condition? Paano kung ang tunay na mga magulang ay lasenggo? Lulong o may ginawang hindi maganda? Paano kung daladala ng bata ang lahat ng yon? Hindi niya kakayanin. Kung papipiliin lang din, mas gusto pa raw niyang tumandang walang anak. Habang si Nathan, unti-unti nang nauubos.
Ilang doktor na ba ang pinuntahan nila? Hindi na niya mabilang. OB specialists, fertility experts, private clinic sa Makati, hospital sa Taguig. Lahat na, pero wala pa rin. May ilang health issues si Astrid. At si Nathan man, hindi na rin ganun kalakas ang pangangatawan gaya noong kabataan niya. Pero ayon sa mga doktor, wala namang malinaw na dahilan kung bakit hindi sila magkaanak. At yon ang lalong nagpapabigat sa lahat. Dahil kung may malinaw na problema, may malinaw na solusyon. Pero kapag wala, pag-asa lang ang kakapitan mo. At minsan, kahit ang pag-asa, nakakapagod din. Mukhang yun na talaga ang kapalaran nila. Na kahit anong pilit, may mga bagay talagang hindi ibinibigay. At habang si Nathan ay pilit ng tinatanggap ang realidad, si Astrid, hindi. Mas lalo pa itong lumalala araw-araw. Unti-unti nang nasisira ang katahimikan ng kanilang buhay. At kung tutuusin, pati si Nathan, malapit na ring masiraan ng bait. Dahil kung may paraan lang para mabuntis ang asawa niya, gagawin niya kahit ano, kahit magkano, kahit saan pa sila pumunta. Pero ang pinakamasakit, wala siyang magawa. At ang pakiramdam na yon, nakakadurog. Sa araw na nagpa siyang lumabas at maglakad para malinawan ang isip, nag-away na naman sila. At gaya ng nakagawian ni Astrid noong mga nakaraang buwan, nagsimula ang lahat sa isang napakaliit na bagay. Sa totoo lang, hindi na nga maalala ni Nathan kung ano ang pinag-ugatan noon. Ang malinaw lang sa alaala niya, ang walang tigil na paninisi, mga sumbat, mga akusasyon, at mga salitang tumatagos sa puso. Kaya imbes na pumatol pa, bigla siyang lumabas ng bahay. Naglakad hanggang makarating sa isang maliit na pampublikong parke malapit sa subdivision nila. Tahimik doon, mahangin, at halos walang tao. Eksakto sa kailangan niya. Huminga siya ng malalim. Sa wakas, may katahimikan. Pero hindi pala siya nag-iisa. "Kuya, pasensya na po," napalingon si Nathan. May isang batang lalaki. Mga 10 taong gulang. Payat, maitim ang balat dahil sa bilad sa araw. Luma ang t-shirt, pudpud ang tsinelas, at may kakaibang tapang sa mga mata. "Pwede po bang magpatulong?" Dahil wala sa wisyo si Nathan, automatic ang naging sagot niya. Pasensya na iho. Wala akong barya. At wala rin akong cash." Akala niya'y limos ang hihingin. Pero hindi umalis ang bata. Nakatayo lang ito, tahimik at nakatingin sa kanya. Ilang segundo pa bago tuluyang bumalik si Nathan sa realidad. Napansin niyang hindi umaalis ang bata. May gusto talaga ito. Napabuntong hininga si Nathan at dinukot ang wallet. Pero agad siyang pinigilan ng bata. "Hindi po." Naggulat siya. Ha? Ngumiti ng mapait ang bata. "Hindi po ako nanghihingi ng pera." Mas nagulat si Nathan. Kung ganun, pwede po bang tulungan niyo akong buhatin to?" Doon lang napansin ni Nathan ang isang malaking sako sa tabi nito. Napakunot ang noo niya. "Anong laman yan?" Mukhang sobrang bigat. Hindi grocery, hindi basura. Parang materyales sa construction. Lumapit si Nathan at hinipo ang sako. At tama siya. "Semento?" Tumango ang bata. Halos 20 kilo yon. Napakunot lalo ang noo ni Nathan. "Saan mo naman nakuha to?" "Hindi po sa akin." Sino may-ari?" "Itong mga gumagawa po doon." Sabay turo nito sa kabilang bahagi ng parke. May ginagawang bagong townhouse development doon. Ilang buwan na rin yung under construction. Sa totoo lang, naisip na rin minsan ni Nathan na bumili roon. Maganda ang lokasyon. Malapit sa kasalukuyan nilang bahay. Tahimik, maayos, perfect sana para sa pamilyang pinapangarap nila. Pero dahil sa mga problema niya, hindi na niya yon nabalikan. Sa mga panahong ito, parang wala na siyang gustong pagplanuhan. Pakiramdam niya kasi, unti-unti nang bumabagsak ang buhay niya. At habang nakatingin siya sa batang nasa harapan niya, bigla siyang natauhan. "Bakit ba masyado akong nalulunod sa sarili kong problema?" May mga taong mas mabigat ang pasan kaysa sa kanya. Mas mahirap,
Mas masakit. Mga batang katulad nito. Anong pangalan mo? Tanong niya. Jerry po. Bakit ikaw ang nagbubuhat nito? Nagkibit balikat ang bata. Inutos lang po. Sino nag-utos? Si Foreman. Binabayaran ka? Tumango si Jerry. Kaunti lang po. May kung anong kumurot sa dibdib ni Nathan. Napakabata pa nito. Dapat naglalaro, nag-aaral, hindi nagbubuhat ng semento. Nasaan ang mga magulang mo? Natahimik ang bata. At sa katahimikang yon, parang may mabigat na kwentong gustong kumawala. Maya-maya'y mahina itong nagsalita. Wala na po akong mama. Napatigil si Nathan. At ang tatay mo? Hindi agad sumagot si Jerry. Pagkatapos, hindi ko po tunay na tatay yung kasama ko dati. Napakunot ang noo ni Nathan. Unti-unting nagsimulang mabuo ang kwento. Tulad ng maraming batang napunta sa ampunan o napabayaan, hindi naging madali ang buhay ni Jerry. Masalimuot, masakit, at puno ng pagkukulang. Noong nabubuhay pa ang mama niyang si Lila, isang office staff sa Pasig, sinikap nitong buuin muli ang buhay nila. Doon pumasok si Domeng, isang lalaking mukhang maayos manamit, magalang magsalita, at noong una, mukhang tanggap si Jerry. Hindi naman alintana ni Domeng na may anak na si Lila. Total, maayos ang trabaho ng babae. May sarili itong maliit na kondo at mahusay sa bahay. Sa isip ni Domeng, magandang package si Lila. Pero may kapalit pala ang lahat. Dahil ang gusto talaga ni Domeng, sarili niyang anak, sarili niyang pamilya. Paulit-ulit niyang binabanggit yon kay Lila noon. At kailan tayo magkakababy? At lagi namang malambing ang sagot ng babae. Kapag medyo lumaki pa si Jerry, pero lumipas ang mga taon at walang dumating na pagbubuntis. At doon, unti-unting nagbago ang lahat. Ngunit dumating ang araw na tuluyang nagpabago sa buhay nila. Isang balita na parang kidlat na sumira sa natitirang pag-asa ng kanilang maliit na pamilya. Nagkaroon ng malubhang karamdaman si Lila. Nung una, simpleng panghihina lang. Madalas na pagkahilo, pagkapagod, pagkawala ng gana. Pero habang lumilipas ang mga linggo, mas lumalala hanggang sa dinala siya sa ospital. At doon nila nalaman ang masakit na katotohanan. Isang sakit na kahit anong gamutan ay tila ayaw nang umatras. Parang gumuho ang mundo ni Lila, lalo na para kay Jerry. Napakabata niya pa noon para maintindihan ng lahat. Ang alam lang niya, madalas umiiyak ang mama niya. At palaging may amoy ospital ang paligid. Mga gamot, mga doktor, mahabang gabi, at isang araw, hindi na umuwi ang mama niya. Tuluyan ang naulila si Jerry. Tahimik siyang nakaupo noon sa sulok ng sala, habang hawak ang lumang stuffed toy na bigay ng kanyang ina. Hindi niya lubos maunawaan ang ibig sabihin ng kamatayan. Pero ramdam niya ang pagkawala. Ramdam niya ang malamig na katahimikan. At mula noon, si Domeng na lang ang natira. Sa paningin ng bata, ama niya ito. Pero ang hindi alam ni Jerry, hindi pagmamahal ang dahilan kung bakit siya nanatili kay Domeng, kundi pakinabang. Dahil nakapangalan kay Lila ang maayos nilang condo unit sa Pasig. At ayaw ni Domeng na mapunta yon sa iba. Sayang daw, praktika lang. Kung aalagaan niya ang bata hanggang sa tumanda, makakatipid siya sa renta. Makakaipon pa. At balang araw, kapag malaki na si Jerry, may pera na siyang naitabi. Ganito mag-isip si Domeng. Hindi dahil masama siyang halimaw sa panlabas, kundi dahil makasarili siya. At sa isip niya, wala namang ibang pupuntahan ng bata. Patay na ang lola nito, hindi kilala ang tunay na ama. At si Jerry mismo, hindi kailanman nagtanong. Hindi sinabi ni Lila kung sino ang totoong ama ng bata. At dahil bata pa si Jerry, tinanggap na lang niyang si Domeng ang kanyang tatay. Hindi niya alam na halos hindi siya matiis ng lalaking yon. Habang lumalaki si Jerry, mas lalo siyang nagiging pabigat sa paningin ni Domeng.
Hanggang kailan ko ba papakainin ang batang to? Yon ang madalas nitong naiisip. At isang araw, may narinig siyang usapan na nagpabago sa lahat. Nasa isang karinderya si Doming. Tanghalian, habang kumakain ng tapsilog at umiinom ng kape. Sa katabing mesa, may dalawang lalaking nag-uusap. Ewan ko ba saan ako? Reklamo ng isa. Nagmatigas kasi. Dahil sinabi kong hindi ko bibigyan ng allowance, naghanap ng sideline sa construction. Talaga? Oo, maliit na nga ang sahod. Halos mabali pa ang likod niya. Napilayan pa nga. Tahimik na nakinig si Doming. Interesado. Construction? Batang pwedeng magtrabaho? Kahit minor de edad? Tumahimik siya na parang walang pakialam. Pero sa isip niya, mabilis na ang takbo ng plano. Pagkatapos ng usapan, kaswal niyang tinanong ang detalye. Saan? Sino ang foreman? Magkano ang bayad? Ano ang trabaho? At nang makauwi siya ng gabing yon, iba ang tono niya kay Jerry. Halika rito! Lumapit ang bata. Malaki ka na! Tahimik si Jerry. Dapat naiintindihan mo na hindi madaling kumita ng pera. Po? Hindi habang buhay ay libre lahat. Hindi nakaimik ang bata. Dati naman po may pera tayo. Napailing si Doming. Dati yon. Bakit ngayon wala na? Dahil wala na ang mama mo. Nanlaki ang mata ng bata. Para bumalik sa dati. Yumuko si Doming at tumitig dito. Dalawa dapat ang nagtatrabaho sa bahay. Unti-unting naintindihan ni Jerry ang ibig sabihin. Po? Magtatrabaho ka? Parang huminto ang mundo ng bata. Ako? Oo. Pero bata pa po ako. Anong bata? Grade school pa lang po ako. Mas maraming ang batang nagtatrabaho kaysa sayo. Tahimik si Jerry. Takot? Nalilito? Pero ano ang choice niya? Wala. Dahil kahit lumaban siya, wala naman siyang ibang mapupuntahan. At sa isip niya noon, mas mabuti pa rin yon kaysa mapunta sa ampunan. Pero hindi niya alam, may mas malala pa pala. Ang construction site, impyerno. Unang araw pa lang, parang gusto na niyang tumakas. Mainit, maalikabok, sigawan, murahan, mga lalaking walang pasensya. At ang foreman, malupit. Uy! Bata! Lumapit si Jerry. Buhatin mo nga tong semento. Nanlaki ang mata niya. Kuya, hindi ko po kaya. Ano? Baka may iba po akong magawa. Tumawa ng mapanlait ang foreman. Anong alam mo? Po, marunong ka bang maghalo ng semento? Umiling si Jerry. Magkabit ng hollow blocks. Umiling ulit. Magkarpintero? Hindi po. Kaya pala. Tumaas ang kilay ng lalaki. Wala kang silbi kung hindi utusan. Nangilid ang luha ni Jerry. Kuya, kung ayaw mo, umuwi ka. Tumigil ito sandali. Pero sigurado ako hindi matutuwa ang tatay mo. Nanigas si Jerry. Alam niyang kapag umuwi siyang walang kinita, galit ang aabuti niya. Kaya kahit nanginginig, hinila niya ang sako. Napakabigat. Parang madudurog ang maliit niyang katawan. Buti na lang, siksik ang pagkakasara ng sako. Naikakaladkad niya ito sa semento. Pero bawat hila, parang sinasaksak ang likod niya. At ngayon, ito ang eksaktong eksenang nadatnan ni Nathan. Isang batang dapat nasa paaralan, pero heto, nag-iisang humihila ng 20 kilong semento. At sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, may mas mabigat pang problemang nakita si Nathan kaysa sa sarili niyang sakit. Hindi talaga kayang buhati ni Jerry ang ganoon kabigat na sako. At sa totoo lang, hindi rin siya umaasang may tutulong. Sanay na siyang mag-isa, sanay na siyang tiisin. Pero nang makita niya si Nathan, isang matipunong lalaki, tahimik lang na nakaupo at mukhang mabait, may maliit na pag-asang sumilip sa puso niya. Baka sakali, baka may himala, at hindi nga siya nagkamali. Napabuntong hininga si Nathan habang tinitingnan ng bata. Hindi ko mismo bubuhatin yan, sabi niya na may bahagyang ngiti. Biglang nalungkot ang mukha ni Jerry, pero agad dinagdagan ni Nathan. Pero tatawag ako ng mga tao ko.
Napatingin ang bata. Po, security namin. Talaga po? Silang magdadala niyan. Parang hindi makapaniwala si Jerry. Talaga po? Napangiti si Nathan. Oo. Halos lumiwanag ang buong mukha ng bata. Salamat po. At sa simpleng reaksyong yon, parang may tumusok sa puso ni Nathan. Ganito na ba kabihira para sa batang ito ang simpleng kabutihan? Makalipas ang ilang minuto, dumating ang 2 tauhan ni Nathan at sila na ang nag-asikaso sa sako. Habang naghihintay, mas marami pang naikwento si Jerry. At habang nakikinig si Nathan, mas lalo siyang nagagalit. Mas lalo siyang naawa. Ang hayop ng stepfather mo. Hindi niya napigilang sambitin. Napayuko si Jerry. Hindi niya ipinagtanggol si Doming dahil alam niyang totoo. Tahimik na napatingin si Nathan sa bata. At doon, may biglang pa siyang nabuo sa isip niya. Hindi niya pwedeng iwan ito. Hindi pwedeng ibalik sa ganoong klaseng tao. Kaya nang hindi man lang iniisip ang magiging reaksyon ng asawa, bigla niyang sinabi, "Sumama ka sa akin." Naggulat si Jerry. Po? Sa bahay? Nanlaki ang mata ng bata. Talaga po? Oo. Pero, wala nang pero. At sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, may ginawa si Nathan nang hindi kinukonsulta si Astrid. Pagdating nila sa bahay, tahimik si Astrid sa sala. Pagod ang mukha, pero nang makita ang batang kasama ng asawa, naniga siya. Nathan! Kalma ang boses nito. Sino siya? Lumapit si Nathan. Love, pag-usapan natin. Napatingin si Astrid kay Jerry. Madungis, payat, mukhang gutom, tahimik lang. Parang takot na tuta. Anong nangyari? At ikinuwento ni Nathan ang lahat. Tahimik na nakinig si Astrid. Walang reaksyon, walang sigaw, walang drama. Nakapagtataka. Pagkatapos, ngumiti si Nathan kay Jerry. Oh, gutom na tayo, di ba? Nahihiyang tumango ang bata. Sa totoo lang, matagal nang hindi ito nakakakain ng maayos. Konti lang palagi ang binibigay ni Domeng. Laging dahilan, walang pera. Pero kasinungalingan yon. May pera ang lalaki, sadyang kuripot lang, at sarili lang ang iniisip. Habang kumakain si Jerry na parang ilang araw nang hindi nakakakita ng totoong pagkain, tahimik na pinagmamasdan siya ni Nathan. At may isa siyang iniisip. Kailangan kong tulungan ng batang to, pero alam niyang may limitasyon. Ang ampunin si Jerry, halos imposible. Hindi papayag si Astrid. Hindi nga ito bukas sa pag-aampon ng sanggol. Teenager pa kaya? Kaya mas praktikal ang unang plano. Hanapin ang tunay na ama. Baka hindi lang alam ng lalaki na may anak siya. Baka kapag nalaman niya, magbago ang lahat. Kaya kinausap niya si Astrid. Dito muna siya. Tumingin ang babae sa kanya. Nathan, hindi ko siya pwedeng pabayaan. Natahimik si Astrid. Hindi ko rin siya pwedeng ibalik doon. Mahabang katahimikan ang sumunod. At pagkatapos, bumuntong hininga si Astrid. Bahala ka. Nagulat si Nathan. Gawin mo ang gusto mo. Malamig ang tono nito. Bahay mo naman to. May kakaibang pait sa boses. Pwede mong iuwi ang kahit na sino. Napansin niyo ni Nathan. Pero bago siya magsalita, dinagdagan ni Astrid. Pero may problema. Problema? Ano? Legal guardian pa rin ni Jerry si Doming. Tumahimik si Nathan. Tama. Hindi ganun kadali. At alam niyang ang lalaking yon hindi makakausap ng maayos. Kaya kinabukasan, dumiretso siya sa kondo ni Doming kasama ang ilan niyang security personnel. Pagbukas ng pinto, nakasimangot agad ang lalaki. Ano to? Nandito ako para kay Jerry. Nagbago ang mukha nito. Ano? Anong tungkol sa bata? Hindi na siya babalik dito. Ha? Alam ko ang ginagawa mo sa kanya. Galit ang mata ni Doming. Wala akong pakialam. Meron? Bakit? Dahil tao ako. Tumawa ng mapadlait si Doming. Hero ka ba? Hindi sumagot si Nathan. Tingnan mo, sabi ni Doming.
Nakikialam ka sa pamilya ng may pamilya. Malamig ang tingin ni Nathan. Hindi ko kayang baliwalain ang pang-aabuso. Pang-aabuso? Pinagtatrabaho mo ang bata sa construction. Biglang tumahimik si Doming. Kapag gusto mo, pwede kitang ipa-DSWD o ipa-blotter. Nanikip ang panga ng lalaki. Anong gusto mo? Wala. Talaga? Tumigil ka. Tahimik, mabigat. Pagkatapos ay umalis na si Nathan. Wala nang silbi pang makipagtalo. Pag-uwi niya, wala na si Astrid. Tahimik ang bahay. Hindi na siya nagtaka. Malamang nasa nanay nito. Naglalabas ng sama ng loob. At kahit naiintindihan niya ang nararamdaman ng asawa, hindi siya uurong. Ang pagtulong kay Jerry, prinsipyo yon. Pero ang susunod niyang natuklasan, mas lalo siyang winasak. Natagpuan nila ang tunay na ama ni Jerry. At doon, nalaman ang dahilan kung bakit hindi ito ikinuwento ni Lila noon. Dahil ang lalaking yon, wasak na ang buhay. Lasenggo, halos palaboy, hindi kayang buhayin kahit sarili. At ang tanging iniisip kung saan kukuha ng susunod na ipambibili ng alak. At sa puntong yon, napahawak si Nathan sa ulo. Dahil kung hindi kay Doming at hindi rin sa tunay na ama, saan mapupunta si Jerry? Wala nang mahalaga pa sa puntong yon, hindi na pera, hindi na pride, hindi na kahit ano. Dahil ang tanong na lang ngayon ay ano ang mangyayari kay Jerry? Tahimik na nakaupo si Nathan sa sala ng gabing yon. Hindi niya halos mapansin ang malamig ng kape sa harapan niya. Sa isang banda, naroon ang asawa niyang si Astrid. Babaeng mahal na mahal niya. Babaeng ipinaglaban niya sa lahat. Pero sa kabilang banda, may isang batang umaasa sa kanya. Isang batang minsan lang nakatikim ng kabutihan. At kung iiwan niya ito ngayon, para siya na rin ang nagtulak rito pabalik sa dilim. Hindi pwedeng ibalik kay Doming. Hindi niya matitiis. Hindi rin niya kayang ipadala sa ampunan. Oo, may mababait na ampunan. Pero paano kung hindi? Paano kung maranasan lang ulit ni Jerry ang rejection? Paano kung isipin nitong pinaasa lang siya? Hindi. Hindi yun gagawin ni Nathan. Matagal siyang tahimik, nag-iisip, at ng gabing yun, ginawa niya ang pinakamahalagang desisyon ng kanyang buhay. Dumating si Astrid, mukhang kagagaling lang sa bahay ng mama nito. Tahimik, pagod, at parang may iniisip. Tumayo si Nathan. Astrid! Napatingin ito. May kabigatan ng boses ng lalaki. Kailangan nating mag-usap. Tahimik na umupo si Astrid. Huminga naman ng malalim si Nathan. At gusto kong maging diretso. Ano yon? Matagal na katahimikan at pagkatapos, kung gusto mong makipaghiwalay, nanlaki ang mata ni Astrid. May intindihan ko. Ano? Pwede nating asikasuhin. Anong sinasabi mo? Hindi ko pababayaan si Jerry. Tahimik, mabigat. Nagsalita si Nathan. Hindi ko siya kayang iwan. Parang hindi makapaniwala si Astrid. Mas pipiliin mo siya kaysa sa akin? Hindi ito pagpili. Talaga? Pagtulong ito. Galit na napaluha si Astrid. At ako, mahal kita. Hindi halata. Pero hindi ko kayang talikuran ng batang yon. Nanigas si Astrid. Pagkatapos ay malamig na sinabi. Di ikaw na. At pag single ka, hindi ka basta-bastang mabibigyan ng custody. Ngumiti si Nathan. Tahimik pero may kumpiyansa. Alam ko. Ano ngayon? May kakayahan ako. Tumingin siya ng diretso sa asawa. Hindi lang isang batang kaya kong buhayin. Natahimik si Astrid. At kahit ayaw niyang aminin, tama si Nathan. Maging ang mga otoridad, mas gugustuhin sigurong mapunta ang bata sa maayos na tahanan. Pero mas masakit ang sinabi ng kanyang ina bago siya umuwi. Boses ni Ursula ang paulit-ulit sa isip niya. Kapag pinakawalan mo si Nathan dahil lang dito, magiging tanga ka. Ma, hindi ako nagsisinungaling. Tahimik noon si Astrid. At paano kung blessing pala ang batang yon? Ano? Paano kung ipinadala siya sa inyo? Mama naman, ang pagtulong sa bata, hindi sumpa.
Humawak ito sa kamay ng anak. Baka nga, biyaya pa. Ma, hindi ko kaya. Hindi mo pa nga sinusubukan. At ang pinakamasakit na realization ni Astrid, ayaw niyang mawala si Nathan. Hindi niya kayang mawala ang asawa niya. Sa lahat ng insecurity, sa lahat ng takot, sa lahat ng sakit, mahal niya si Nathan. Kaya kinailangan niyang lunukin ang kanyang pride at subukan. Kinabukasan, tahimik niyang inabutan ng almusal si Jerry. Nagulat ang bata. Sa akin po, tumango si Astrid. Mahinang ngumiti si Jerry. Salamat po. Simple lang, pero may kung anong natunaw sa puso ni Astrid. Unti-unti nagbago ang lahat. Dahil habang tumatagal, nakikilala niya ang totoong Jerry. Mabait, masunurin, mapagpasalamat. Hindi reklamador, hindi spoiled, at higit sa lahat, marunong magmahal. Kapag umuuwi si Nathan, unang tumatakbo si Jerry. Kuya Nathan! Kapag may groceries, agad tutulong. Kapag may kalat, naglilinis. Kapag malungkot si Astrid, lalapit ito. Okay lang po ba kayo? At unti-unti, hindi na batang inuwi ni Nathan si Jerry. Naging anak. Isang araw, habang pinagmamasdan niyang natutulog ang bata, napaluha si Astrid. Ang sama kong tao. Marahan siyang niyakap ni Nathan. Hindi, natakot ka lang. At sa wakas, gumaan ang puso niya. At parang may himalang dumating. Makalipas ang ilang taon, nabuntis si Astrid. Hindi makapaniwala ang lahat, lalo na siya. At nang isinilang ang isang magandang batang babae, walang mapagsidlan ng saya ang pamilya. Pero naging delikado ang panganganak. Halos mawala si Astrid. Kaya pagkatapos noon, nagdesisyon sila. Sapat na ang isang biological child. Ayaw na nilang isugal ang buhay ni Astrid. Pero hindi doon nagtapos ang kwento. Dahil binuksan na ni Jerry ang puso nila. At sa mga sumunod na taon, mas marami pa silang batang tinulungan. Hindi isa, hindi dalawa, mahigit 5. Mga batang iniwan, pinabayaan, nasaktan ng mundo. At lahat sila, tinanggap, minahal, inaruga. At alam mo, ang pinaka-nakakatuwa, wala sa kinatatakutan noon ni Astrid ang nangyari. Walang masamang dugo, walang kapahamakan, walang sumpa. Ang meron lang, pagmamahal, saya, pagtupad sa pangarap, dahil lumaking mabubuting tao ang mga batang yon. May propesyon, may dangal, may pagmamahal sa pamilya. At si Nathan, ang lalaking minsang halos wasak na dahil sa problema ng pamilya, ngayon ay nakaupo sa mahabang hapagkainan, napapaligiran ng mga anak. May tawanan, may ingay, may buhay. Ang pamilyang matagal niyang pinangarap ay natupad. Hindi sa paraang inaasahan nila, kundi sa paraang mas maganda. Dahil minsan, ang biyaya ng Diyos hindi dumarating sa anyong hinihingi natin. Minsan, dumarating ito sa pinaka hindi natin inaasahang paraan. Lumipas ang maraming taon. Ang maliit na batang minsang nanginginig habang humihila ng sako ng semento sa ilalim ng tirik na araw. Isa ng matagumpay na binata. Si Jerry na minsang inakala ng mundo na walang patutunguhan ay nakapagtapos ng pag-aaral at naging isang respetadong profesional. Pero higit sa lahat, naging mabuti siyang tao. Hindi niya kailanman nakalimutan ang araw na may isang estrangherong lalaki ang huminto para tulungan siya. Isang simpleng kabutihan na tuluyang nagpabago sa kanyang buhay. Si Nathan naman na minsang halos mawala ng pag-asa dahil sa problema nila ni Astrid. Natutunan na ang tunay na pamilya ay hindi lang nasusukat sa dugo, kundi sa pagmamahal, pagtanggap at sakripisyo. At si Astrid, ang babaeng minsang puno ng takot, insecurities at pagdududa. Siya rin ang naging isa sa pinakamapagmahal na ina. Hindi lang sa sariling anak, kundi sa lahat ng batang pinili nilang mahalin. Minsan, magkakasama silang nakaupo sa terrace ng kanilang bahay habang pinapanood ang kanilang mga apo na naglalaro. Napangiti si Astrid at marahang sinabi, "Kung hindi dahil kay Jerry, baka hindi natin naranasan ang lahat ng ito." Ngumiti si Nathan at hinawakan ang kamay ng asawa.
At kung hindi dahil sa'yo, hindi rin ako naging ganito kasaya. Sa gilid, lumapit si Jerry. Ma, pa, At sa simpleng tawag na yon, kompleto na ang lahat. Dahil minsan, ang mga taong hindi natin inaasahang darating sa buhay natin, sila pa pala ang magiging pinakamalaking biyaya. Para sa ating mga tagapakinig, ilang beses na ba tayong naging mabilis sa paghusga? Ilang beses na ba nating nasabi, hindi ko kaya yan, hindi ko matatanggap yan, hindi ko gusto ang ganyang buhay. Pero paano kung ang mismong bagay na iniiwasan natin, yun palang magiging susi sa tunay nating kaligayahan? Sa buhay, hindi lahat ng biyaya ay dumarating sa anyo na matagal nating ipinagdarasal. Minsan, dumarating ito bilang problema, bilang pagsubok, bilang taong sa unang tingin ay dagdag pasanin. Pero kapag binuksan natin ang ating puso, doon natin makikita ang himala. Dahil ang tunay na pagiging pamilya, hindi nasusukat sa apelido, hindi nasusukat sa dugo, hindi nasusukat sa pagkakahawig ng mukha, kundi sa kung sino ang piniling manatili, kung sino ang piniling yakapin ka kahit hindi nila obligasyon. Muli, ako po si Skylar Guro at sana ay may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.